Ano man ang pintuan na buksan ng Diyos, walang sino man ang makapagsasara. Ano man ang pintuan na isa na ng Diyos, walang sino man yung makapagbubukas. Alam ko sa sarili ko na isa na ng Diyos ang lahat ng pintuan ng opportunity para makapagtrabaho, para hindi ako mawala sa panawagan. Binuksan niya yung pintuan ng Bible School, pero ayoko. Ayoko dahil walang pera doon. Yun ang realidad that time, kaya sabi ko, now I will prove to these people na makakahanap ako ng trabaho. Pumunta ako ng San Fernando, kahit magbuhat ako ng bigas, okay lang, makapag-apply lang. Meron na ako ng mindset na pupunta ako ng Manila. Yung, kasi napapanood mo sa TV, nagaling ka ng probinsya tapos makikipagsapalaran ka sa Manila, okay na ako doon. Kaya lang deep inside of my heart, there's something wrong. And one time, pumunta ng church si Bishop, ang sabi niya, nasan si Dan? Sabi ng mga Stein Brothers, naghanap po ng trabaho. Alam mo sabi niya sa kanila, hindi pa rin ba siya nadadala? Yun yung time na nag-apply kami ng trabaho, sumama ako. Doon sa Angeles, sa Clark, mayroon doon ng yung tawag dito, call center. Meron doon ng billboard na literal, na built-in, well-built siya talaga, nakadikit. Tapos, na-interview, sumagot ako ng tama. So, confident ako na matatanggap ako. Bigla, walang tumanggap sa akin. Sabi ko, what? Nakupo ako. Even yung mga kasabayan ko, Pastor Arbelay, magna cum laude, sila Pastor JP, mga English major itong mga to, kasabayan ko sila, walang natanggap lahat sa kanila. Kasi kasama ko sila. Damay-damay. Dinamay ko sila talaga, nag-Jonah ako. Di ba si Jonah dito, nadamay yung mga tao nakapaligid? Pag upo ko, sabi ko, pambihirang buhay naman talaga to, Lord. Kung isasara mo talaga yung pintuan ng opportunity, mas maganda pang patayin mo na lang ako. Yung billboard sila ko, bumagsak. Pagbagsak, biglang, sorry Lord, nagbibiro lang po ako. Kinabukasan, etong grupo na to, nag-apply sila sa iba nang wala ako. Kinabukasan, lahat sila natanggap. Kinabukasan, may bago kong grupo na sinamahan. Walang natanggap din isa. Sabi nila Pastor Arbelay sa mga math majors at saka English majors at saka Pem majors, kung gusto nyong matanggap sa trabaho, huwag kayong sumama kay Dan. Nung wala nang sumamang nag-apply sa akin, lahat sila natanggap. Ako na lang yung hindi. Literal. Sabi ni Bishop Mark, sa araw, it was June, April, May, June, mag-start yung sa Bible School. Sabi niya, Dan, sama ka sa akin. Saan pa tayo pupunta, Bishop? Pastor, Bible School. Hindi, magkapaglalan, hindi naman kita pag-aaralin. Sumama ka lang sa akin. May kukunin lang ako doon. Sama naman ako. Sakay ako sa kotse, pagdating namin sa Bible School, pagbukas pa lang ng kotse, pagtapak ng paa ko, naramdaman ko, doon talaga ako tinatawag ng Panginoon. The reason kung bakit ayaw ko mag-Bible School kasi ang dami ko ng worries. Adapted ako. Gusto kong suportahan yung mga taong tumulong sa akin, yung nag-adapt sa akin. Gusto kong mag-ipon na ipadala sa kanila kasi ano na lang yung sasabihin nila sa akin, na pinag-aral nila ako, tinulungan nila ako, tapos magba-Bible School ako, na wala akong may padala sa kanila, na wala akong may tulong sa kanila. Yun yung mga worries ko in life. Kaya lang pagdating ko doon, sabi ko, Lord, I know, ito yung place para sa akin. At you know what, that time, hindi na ako nag-usap ni Bishop. Ang sabi ko na lang, Bishop, sige po, mag-enroll na po ako. Mag-aaral po ako. Pagkasabi ko mag-aaral ako, yung tita ko na nag-adapt sa akin na nasa Minalim, na umaasang susuportahan ko sila, tumawag. Kuya, si tito mo, na-approve yung visa, next month pupunta na ng Italy. At si tito ngayon nasa Italy. Nang dahil sa pagsunod ko sa Panginoon, despite of the pain, despite of the circumstances, despite of my worries in life, nung nag-decide ako na sumunod sa Panginoon, yun yung best decision na nagawa ko sa buhay ko. So people, wag nating hayaan na sa bawat ating distractions or distressful or bawat circumstances, tatalikod ka na lang at tatakbo ka na lang. Magkaroon tayo ng confrontations. Harapin mo siya. Huwag mong takbuhan. Dahil anumang problema yung tatakbuhan mo ngayon, haharapin mo din siya in the end. So mas maganda bang harapin mo ngayon? The angel of the Lord that Hagar in the desert, God pursues us even when we run. Tumakbo ka man ng tumakbo, hahabulin ka pa rin ng Panginoon para muling bumalik sa Kanya. Because God speaks even in the wilderness. God met Moses at the burning bush after years in the wilderness. Remember, your wilderness may be pain, failure, confusion, but it may also be where God reveals His direction. Nagkamali ka, nalugmok ka sa isang sitwasyon, nabarkada ka, nabisyo ka, nalugmok ka sa utang, hindi ka na makaalis doon, napunta ka sa isang sitwasyon na maling relationship, ngayon hinahunting ka ng kahapon mo, hinahunting ka ng pamilya nila sa Pilipinas, nahulog ka doon sa bagay na yun, akala mo hindi ka na makakaalis. Yun yung magtuturo sa'yo para kausapin ka ng Panginoon. At kapag ka narinig mo ang boses ng Diyos, hindi pa huli yung lahat at sasabihin mo sa Kanya, I'm sorry Lord, nagkamali ako. And right now, pagod na po ako. And I want to go back before you. I want to submit. I want to listen to your divine instruction. Help me Lord. Yes. That's the right heart
So let's all go back as commanded by the Lord. God told Hagar to go back and submit. Obedience was necessary for God's purpose.